Alright, isang magandang umaga ulit sa mga all. At shout out sa mga all. Wow! Ang lalakbayin natin ngayon ay mula sa Hapa, no? Mula sa Hapa papuntang Sweden naman. Oh my god. So mag-umpisa tayo ngayon 7:53 ng umaga. Magbibigay tayo ng konting tip, no? Sa mga nais pumunta ng Saudi Arabia. At kung ano bang mga dapat nilang gawin pag sila'y nandito na sa Saudi. Actually, sa ngayon ay maganda na rin naman talaga pumunta rito sa Saudi Arabia. Dahil unti-unti nang nagiging open, ano. Hindi tulad dati, talagang mahigpit. Kahit yung traditional dress nila dito na abaya ay hindi na nila ito pinapatupad, lalong-lalo na sa mga expats, ano. Pero sa mga lokal ay talagang nag-aabaya pa rin naman. Depende yun sa kanilang generation, ano. Meron din kasing hindi na talaga nag-aabaya. Yung mga kabataan ngayon, yung iba hindi na rin nagtatakip ng buhok, no? Tinatawag nilang tarha. So yun nga, sabi natin sa mga nais pumunta ng Saudi Arabia ay masasabi na nating maganda na nga. Marami ng mga oportunidad o mga trabaho na pwede sa mga expats, lalong-lalo na sa services industry o kaya sa mga hospital. Marami na tayong mga kababayan ngayon dito, sa kabila ng ipinatupad na Saudization ay bumabalik na ngayon ang kanilang pag-hire ng mga expats. Yun nga lang, maaaring mapupunta ito sa mga subcontractors, ano? Kumbaga hindi na direct sa kumpanya. Hindi tulad natin dati nung panahon na natin bago tayo pumunta rito ay diretso tayo sa kumpanya. So ang nangyayari ngayon ay para bang agency. Kumbaga may kumpanya pa rin naman yon, pero subcontractor, no? Nagsusupply sila ng mga tauhan kung sino man ang nangangailangan. Siguro naman meron pa rin mga direkta, no? Direkta sa mga kumpanya. Ang kinaganda kasi pagka direkta ay alam mo yung may makukuha ka talaga, no, pagka nais mo nang umalis. So kung pag-uusapan natin ang lugar ay maayos na, no? Maganda na ang sitwasyon pag nasa Saudi. Marami na ngayong mga entertainment at marami na talagang mga bagong kumbaga makabago na siya. Di tulad dati ay mahirap ang lumabas-labas. Kahit kayo ay mag-asawa dati, couple kayo, ay may mga sita-sita pa. Pero sa ngayon ay wala na pong mga sita-sita. Ang mga kababaihan ngayon, kunyari ay gusto nang tumira sa labas ng kanilang accommodation, hindi sa labas ng kumbaga kukunin nila ang kanilang allowance, housing allowance, at gusto nang tumira kung sa mga kaibigan nila. Kasi minsan nakakatipid din, nakakamura din. Medyo makakaipon sila pagkahati-hati sila sa isang kwarto. Kunyari 4 sila o 3. So medyo makakaipon o makakadagdag din ng ipon. Depende rin sa lugar, ano. May mga lugar din dito
lalong-lalo na dito sa mga city, dito sa malapit sa city, ay medyo may kamahalan ng mga bahay. Kahit sabihin nating hati-hati, ay medyo kamahalan nga. Ito sa lugar na ito, ito ay Yasmin, sa Hapa area. Ang mga bahay dito ay umaabot na sa 50,000 reals. So may kalakihan ang pagbayad. 4 na kwarto. So ang ginagawa kasi ng mga kababayan natin dito ay sa 4 na kwarto pwede ring 4 na pamilya, o paupahan nila yung mga kwarto, no? At ang bayaran dito ay tuwing 6 months. Magbabayad ka 6 months. After 6 months magbabayad ka uli. Ang hindi lang maganda, dahil may mga kababayan tayong ginagawang negosyo. Sabihin man natin na ganoon talaga, kailangan din nilang kumita. Kaya nga lang ay meron talaga mga kababayan na dinadagdagan ng gusto ang paupa, no? Kaya doon nagkakaproblema minsan dahil tumataas ang upa dahil doon sa mga dagdag na yan. At ang isa pang dapat niyong pagkakaingatan pagka nandito na kayo sa Saudi Arabia at gusto niyo ng mangupahan o tumira sa labas ng kumpanya, ay mag-iingat po tayo dahil marami ng mga kababayan natin ang na-scam. Yung nagbabayad sila online dun sa paupahan, sasabihin ay mag-reserve ka na. Ang masama dun ay mga kababayan pa natin. Yun ang problema. Kaya mag-iingat tayo, Kailangan sigurado kayong mapupunta sa inyo yung kwarto na uupahan nyo. Kailangan makita nyo at malaman nyo kung sino talaga ang front. Front, ibig sabihin ay siya yung nakapangalan sa kanya yung inyong titirhan na bahay. Yun ang ating pagkakaingatan, Marami na ngayon ang nagrereklamo dahil yung kanilang pera ay itinakbo na. Masama nga doon ay mga kababayan pa natin. Ang laki na ng pinagbago ng Saudi Arabia. Makikita nyo na ang mga puno, maganda na. Kaya medyo siguro maiibsan na yung init. Sa ngayon ay winter, so malamig pa ang panahon. Tayo naka-jacket ngayon. Pero pagdating din ng summer ay matindi rin ang init. Pero kahit pa paano ay medyo naiibsan na at gawa nga ng marami ng mga puno, na itinanim ng programa ito ng gobyerno dito sa Saudi Arabia. Dito tayo ngayon sa Western Ring Road. Mabuti at walang traffic pagka ganito. Palabas ito kasi ng city, kaya walang traffic, Ang matindi dyan, yung galing ka ng labas ng city, papasok ng city, yan ang matraffic. Kaya hindi lang sa EDSA ang matraffic, kahit din dito sa Riyadh ay may matraffic din na lugar. Yung ganda na ng mga halaman, yung mga puno, marami na talaga. Isa pa sa mga magandang papasukan, ng mga kababayan natin ay yung healthcare industry. Sa mga nurses, mabilis lang silang makapunta rito dahil ang mga hospital ngayon meron ng mga programa na kahit ikaw ay bagong graduate, bilang isang nurse, isang midwife, ay pwede ka nang mag-apply. Kahit wala ka pang experience, ay pwede ka nang mag-apply. At ang mangyayari doon, para bang mag-aaral ka rito. Pero
mag-aaral ka o magti-training ka mismo sa hospital na iyong pinapasukan. At kung ikaw ay makapasa, ay magtuloy-tuloy ka na sa iyong regular na pagtatrabaho. Bihira naman ang hindi makakapasa dyan dahil unang-una, mga fresh graduate ay fresh pa ang kanilang mga pinag-aralan. Kaya isa yan sa magandang programa ng mga hospital dito, yung iti-training ka muna, no? Iti-training muna ng halos 3 months. Pagkatapos niyan ay makapagpatuloy ka na sa iyong pagtatrabaho sa hospital. At ang maganda dyan ay mayroon kang sweldo habang ikaw ay nagtitraining. Maliit man o tama-tama lang, ay malaking bagay na ito. Makakatulong na sa pamilya, no? Sa Pilipinas. So ito ngayon, ang ating dinadaanan ay ang Maka Jeddah Road. Wow, bilis. Uy, yan ang mahirap dito, no? Habang nagmamaneho kay kailangan maging maingat ka talaga. Dahil yung iba ay basta-basta na lamang pumapasok. Kaya kailangan doble ingat talaga, no? Kailangan matalas ang iyong mga paningin, pakaliwat kanan at harapan likod. Kaya mabalik tayo dun, sa mga trabaho nga na tinatanggap pa rin nila rito, no? Yung kanina nga nabanggit natin sa healthcare industry, yan, number 1 po talaga yan. Number 1 na kailangan ng mga kumpanya rito, mga hospital. Napakaraming hospital ang itinatayo ngayon dito sa Saudi Arabia. Nangunguna ito pagdating sa kanilang mga negosyo. Yan po, yung malaking building na yan ay isang hospital din po yan. So kahit sa hospital ka pumunta rito, ay may mga kababayan talaga. Hindi nawawala ang mga kababayan natin. Laging meron talaga. Kahit sa hospital ay makikita mo ang mga kababayan natin. Dahil aminin man natin sa hindi, ay magagaling ang mga Pilipino pagdating sa serbisyo, no? Lalong-lalo na sa mga hospital. Yung mga nurses natin, yung mga pag-aalaga nila sa pasyente, alam mo yung dedication sa trabaho ay number 1 talaga itong mga kababayan natin. Nasa bandang kanan, yan po ang diplomatic quarter, ano? At itong isang ito ay bigla na lang papasok, ano? Na nasa high speed tayo, biglang papasok. Yun ang medyo pagkakaingatan natin. Walang signal sila, basta papasok na lang. Dito lahat nating mga Pilipino ay maingat tayo dyan. Pag tayo mag-overtake, ay meron tayong signal lagi, pakaliwa o kanan. Maraming mga puno, no? Puno at mga halaman. Sa kanan na yan ay nandyan po ang ating diplomatic quarter, no? Ang ating embahada, nandyan po yan. Maganda na. Dati ay wala pa yung mga puno-puno na yan, na mga tinanim sa Center Island. Kaya malaking bagay din ang Green Riyadh na proyekto ng gobyerno rito. Sa bandang unahan, yan, kung nasagip ng ating camera, yan po ang Ritz-Carlton. So sikat na hotel dito sa Saudi, ano? So yun ang nangunguna, yung healthcare industry. Maraming mapapasukan talaga rito pagdating sa healthcare. Mapa-nurse man, mapa-midwife,
lahat ng mga medical field ay marami talagang kailangan dito sa Saudi. Pagdating sa swelduhan, di natin kabisado yan, pero malamang sa malamang ay maayos, no? Maayos ang binibigay nilang sweldo. Malayo para sa Pilipinas. Ayan, kung makikita nyo sa bandang kaliwa ay mahaba ang traffic. So hindi tayo dyan dumaan kanina, doon naman tayo sa kabila, nakita natin ngayon, pero moving naman siya, pero matindi ang traffic. Ayan, mahaba po yan, dahil yan ay papasok ng city. Pero pag ikaw ay papalabas ay walang problema, maluwag ng maluwag ang daloy ng traffic. Isa pa sa mga maraming tinatanggap dito, ano, yung sa housekeeping. Yan, marami yan, dahil nga gustong gusto nila ang kalidad, no? Kalidad ng mga kababayan natin pagdating sa housekeeping. Hindi lang sa pagiging honest, ay talaga namang malinis, no? Malinis na malinis pagka gumawa ng trabaho. So isa yan sa mga maraming pangangailangan dito, no, sa Saudi Arabia. Ayan, hanggang dito mahaba pa rin ang traffic. So pero maganda at mukhang tuloy-tuloy ang kanilang takbo. Mukhang magandang dumaan nga sa lugar na ito. Hindi gaanong siksikan ang mga sasakyan, ano. Ayan, mahaba nga. Mahaba ang traffic dito banda, ay medyo siksikan, no? Diyan sa kabila. Ito ay Makkah Jeddah Road, papasok ng city, no? Yung kabila nito, sa kabila. Ito naman ay palabas tayo. At ang ating pinapasukan ay sa labas ng city, mas maigi at hindi ganong traffic. Ang problema lang dito ay pagdating ng hapon hanggang gabi, itong dinadaanan natin ay matindi ang traffic dito. Ay mag-exit dito sa exit 32 at magjo-join ulit tayo sa Western Ring Road. Galing ng pagkagawa nila rito, no? Talagang binutas itong malabato na mga lupa upang magawa ng daanan. Yan po sa bandang unahan, yan yung sinasabi nating suspension bridge, no? Hanging bridge. At ang plano nila dyan ay gagawing 6 lanes both sides. Sa naunang pinakita natin sa inyo, yun ay gabi, no? Yun naman ay araw. Yan, makikita nyo talaga. Ito pang isa, pagbigyan natin, paunahin natin to. At nag-signal naman siya. Yan, nakita nyo yan yung nagkumpulan sa harapan. Dahil nga walang signal, basta na lang malimit dyan ay nagsiselfone. Kaya ganun. Kaya iwasan talaga ang pagmamaneho na naka-cellphone, dahil napakadelikado po. Ayan, may camera, no? Munti ka na tayong lumagpas sa 120. Buti na lang at medyo nag-minor tayo, no? Kaya maganda ang panahon ngayon, maliwalas, ang hangin ay malamig. Kaya kahit hindi tayo mag aircon, ay
kayang-kaya na ito. Medyo malapit-lapit na tayo. Malis tayo kanina ng 7:53 pa yon. So halos 30 minutos lamang, no, pagka walang trapiko. At takbong 100, 120, depende sa luwag ng kalsada, mabilis makakarating, ano. Pero kung may traffic, ay aabutin ng 1 oras, no? So itong lugar na ito ay ito na yung tinatawag nilang Al-Suwaidi. So ito ay halos 25 kilometers or more than, ano, mga 25 to 30 yata ito mula sa city. So medyo malayo na sa city ito, kaya maliwalas ang kalsada, hindi gaanong matraffic. Pero normal naman yan na pagdating ng hapon o ng gabi ay nagkakaroon din ng congestion. So puro highway ang ating dinaanan, kaya mabilis. Medyo nakakasilaw ang araw. Tayo ay kakanan dito, exit tayo rito. So, dito na tayo sa, babalik tayo sa Hamza bin Muttalib Street. Malapit tayo dyan sa ating pinapasukan. So kung makikita nyo ay wala kayong makikitang matataas na buildings dito, dahil nga malayo na sa city. At sa bandang unahan lamang ay nandyan tayo pumapasok. So ayan po, ano, yan ay mga konting tips kung ano ba mga halos tinatanggap dito sa Saudi Arabia, at kung papaano ang pamumuhay rito, no? Kung mahigpit ba o maluwag ba. Naway nakapagbigay tayo ng konting idea sa mga nais magpunta dito sa Saudi Arabia. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa akin at pakikinig sa mga konting payo, konting kaalaman sa mga nais pumunta ng Saudi Arabia. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.